Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Usapan natin naman ngayong araw na to, yung komento again ni Kuya Montulfo. Kasi nagkakaroon ngayon, di ba, ng mga ugong-ugong na may susugod daw sa Camp Aguinaldo, Camp Crame, Malacanang. Pero, ang sabi ni Kuya Montulfo, eto mga kakilala, ha? Okay. Ito ang kanyang opinion. Ha? Sa mga atat na bumaba si BBM sa pwesto gawa ng kaguluhan sa EDSA, ito po yung INC rally. Malayong mangyari ang kagustuhan nyo. Di kayo suportado ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na't si VP Sara ang ipapalit nyo. Ayaw ng military ng lukalukang leader. Ha? Ayaw ng lukalukang leader. Lagi niyang sinasabi, luka-luka, si VP Sara, mga clear. Ha? Oh. Ayan na naman, pagka laban kay VP Sara, maleta na naman, ha? Oh, di ba? Kahit wala pa nakikitang maleta. Ito sabi ni Robert Villanueva, correct ka, Sir Mon. Hindi papayag ang AFP at PNP na maupo o agawin ni Sara Lustay sa ang Malacanang dahil bukod sa maka-China, masiba sa confidential fund at may saltik pa. Ha? Panginoon, ha? Hinihiling namin ang inyong gabay sa bawat miyembro ng PNP at AFP. Bigay mo sila ng tapang na ipagtanggol ang saligang batas, ang katotohanan at sambayan ng Pilipino. Huwag mo silang hayaang magamit ang sinumang makapangyarihan para sa pansariling interes o katiwalian. Diba? Black eye you want? Diba? Well, anyway, mga Chris. So, yun yung bakit ba niya laging tinatawag na luka-luka itong si VP Sara? Well, anyway, tingin ko naman, tanggap naman ni VP Sara na yun ang kanyang, yun yung pinta sa kanya. Diba? So, okay. Ito. Minsan na sila nagkaroon ng, at the time, sobra pang tapang ni VP Sara kasi bakit? Presidente pa yung tatay niya. Sara Tulfo, I deserve an apology. Davao City Mayor Sara Duterte on Wednesday pens a letter addressed to the columnist Ramon T. Tulfo and the Philippine Star. October to, ha? Wala na ba sa Philippine Star si Kuya Mon? Ito ba nagpatanggal? Atin natin, ha? Natanggal ba siya dito? Kaya na. Atin natin. Alam ko may nagpatanggal sa kanya eh. Hindi ko na alam kung ito yun eh. Kailan to? 3 years ago? Ay, hindi. Iba. Sino ba? Tingnan natin. 3 years ago, bakit ba siya? Natanggal ba siya? Bakit tinuturo ay iba? Bakit tinuturo ay Well, anyway, tingnan natin ito mga clear. So, ayan mga clear. Ay, sorry. So, ito mga clear. Bakit niya ba? Ba't niya ba sinasabi na luka-luka lagi si VP Sara? So, yun nga, nagkaroon sila ng unang alitan mga ka-clear. Nasaan na ba yan? Okay. Kasi parang meron siyang binunyag patungkol sa paggawa ng partido. Saan na ba yun? Wait lang mga clear. Ito pala. Okay? Kita ba? Yan. Ito pala. Which dwell on her relationship with his father, President Rodrigo Duterte, and his longtime ally, Senator Bongo, and alleged plans to form a tandem with presidential aspirant, former Senator Bongbong Marcos in 2022 elections. Oh, talaga? Kailan pa to? 2021. Diba, malapit na eleksyon. Talaga naman siguro na nagkakaroon na ng usapan dito. Describing the allegations as chismis, the first daughter says that article betrayed how the Philippine Star values its credibility and integrity as one of the country's leading sources of the news and information. At face value, it's not very hard to know that Mr. Tulfo was peddling wild conjectures
lies, intrigues, and chismis in this Plan C article, which entirely was based on hearsay. So, ang sabi kasi dito ni Ramon Tulfo, may Plan C. Ha? At ang Plan C, nasaan yun? Ito, may chismis. Ito, chismis niya. My little birdies in Cebu said that Sara might just run as Bongbong's party mate to upset Christopher Bongo, who's running for the vice presidency. She also wants to unsettle her father. Talaga? Galit sila. Sabi nga niya, di ba, sinisigaw-sigawan yung ama. Okay? Ano pa? Several times during the party, Sara expressed abhorrence over Go's close bonding with her father, according to one of my little birdies. I mean, sources, not the other. Sara implied that even after getting elected senator, Bongo continues to be servile. So, maliit lang. Ibig sabihin ng servile, maliit lang. Maliit ka lang. Diba? Yun ang turing. Yun ang turing sa servile ka lang. Kahit ikaw senador, servile ka lang. Maliit ka lang. Diba? Bali wala kang tao. Ganun yung dating. Diba? That's not my choice of wording, but my little birdies. Okay? There's nothing wrong with Bong being a servant. Yan nga, kasi servile ka lang. Maliit na tao ka lang. Servant sa tatay niya. So, lalay ka lang ng tatay ko, parang ganon. It's just that she and her siblings can't go directly to the president without passing through him. So hindi, talaga. Baka kaya sila hindi close ni tatay. As we all know, there's a bad blood between the daughter and the father. Sara has not gotten over her parents' separation. Sara has not gotten over her parents' separation. She sides with her mother, Elizabeth, a Filipino-German who's a former Philippine Airlines flight attendant. The rest of the article was either unimportant, given, or another load of hogwash and untruths that we've all heard before. Plan C was stitched by someone that no self-respecting individual, much more a member of the media, should find inspiration from. Mr. Tulfo's article should be found not in any of the main pages of the Philippine Star, unless the Philippine Star is rumor monger publication, chismis lang. So doon, ayan, nagalit si Inday sa kanya. Sa pagkakalat niya na itong chismis na to tungkol sa kanilang relasyon ni Bongo, diba, ng kanyang tatay, na siya ay makikipag-alignment or naki-align kay dating Senator Bongbong Marcos at that time, diba? Yan. Ito to naman nangyari to. Nakipag-align naman siya kay Bongbong Marcos, kay PBBM. Yan, naging running mate naman siya. Parang totoo naman. Hindi naman naging chismis. Di ba? So ngayon, mga ka-clear, so di ba, hindi daw papayag ang militar na ang mamuno sa kanila, baliw o certified na baliw. Montulfo criticizes Duterte siblings, urges supporters to wake up. Yan, si Sara ay certified baliw. Mga taga Davao City ay super duper loyal Duterte supporters. Magising na sana kayo sa inyong kababuhan at katut. Yan. Magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tut din ako. Pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Senator Amy, hindi pa yata nagigising. Tulog pa rin. O yan mga clear ha? So ganyan niya i-describe si VP Sara. So kaya hindi daw magtatagumpay ang balak na destabilization. Kasi ayaw ng mga miyembro ng militar na ang maging pinuno nila ay isang loka. Yan ay ayon kay kay Kuya Montulfo. Well, anyway, siguro naman nakikitaan nila sa kilos, di ba? Sa kilos, nakikita sa kilos ni VP Sara kung paano magsita, kung paano mag-meltdown, kung paano
Diba? Nakikita. Kaya nga may psychologist, may psychiatrist na magiging witness sa impeachment trial. So yun lang mga kakli, pinakita ko lang sa inyo na pero mga kakli, mayroong mga sumisigaw talaga. Mukhang, hindi ko alam kung INC member yung sumisigaw na hindi sila aalis hanggat hindi napapatalsik si Pangulong Marcos Jr. So, baka hindi siya INC. Baka nadadamay lang. Kasi mga ka-clear, dito sa atin, meron tayong ka-clear ng mga taga-membro ng INC. At nanonood naman sa atin. Hindi naman sila Rabi DDS. Diba? So, baka hindi naman siya membro ng INC. Pero syempre sa atin, sa mga membro ng INC, siguro maging mapanuri din po kayo sa mga katotohanan, lalo na kung paninira kay Pangulong Marcos Jr., yung binabanggit sa inyo. Tignan nyo lang po. Kasi nagtatrabaho naman talaga yung Pangulo para sa atin. Okay? So yun lang, maiksi lang po ito mga kakri. Pinakita ko lang ang nais iparating ni Kuya Montulfo na, well, kahit ganito ang sabihin ni Kuya Montulfo, dapat mag-ingat pa rin tayo. Tayo na mga ayaw natin na tayo ipamunuan ng mga abusado. So, maging cautious tayo, maingat, hindi ito pwedeng tulugan, isa baliwala, di ba? Hindi pwede. Kasi palagi silang nandiyan para kunin yung kapangyarihan mula kay Pangulong Marcos Jr. So, wag tayong pumayag na ang magiging leader natin ay puro travel. Diba? Puro bakasyon. At hinahayaan niya lang yung mga tao niya na siya magtrabaho for her. So, kung hindi niya naman kaya, mga kakri, huwag na siyang tumakbo. Kung magpupukpuk lang siya ng tao para magtrabaho at wala siyang alam na gawin, huwag na. Diba? O yan lang mga clear. Okay? Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Kasing Papalalang. Huwag tulugan yung karapatan. Bye-bye!